Isipin mo, ikaw ay tinapon sa isang madilim na hukay na napapalibutan ng umuungal na mga leon na ang mga mata ay nagniningning sa dilim. Walang labasan, walang takas. Ngunit isang tao, si Daniel, ay nanatiling matatag, ang kanyang pananampalataya ay mas malakas kaysa sa takot. Ang sumunod na nangyari ay isang himala na nagpagulantang sa isang imperyo. Sa dakilang lungsod ng Babylonia, si Daniel ay isang taong may karunungan at integridad. Ang karunungan at pananampalataya ni Daniel ang nagbigay sa kanya ng mataas na posisyon sa kaharian, pangalawa lamang kay Haring Dario. Daniel, ang iyong payo ay napakahalaga. Higit kitang pinagkatiwalaan kaysa sa iba sa aking korte. Ngunit ang tagumpay ni Daniel ay nagdulot ng inggit sa iba. Nagplano sila laban sa kanya. Alam nilang hindi matitinag ang kanyang pananampalataya. Kailangan nating humanap ng paraan para sirain ang reputasyon ni Daniel. Ang kanyang debosyon sa kanyang Diyos ang tanging kahinaan niya. May ideya ko. Gamitin natin ang ego ng hari laban kay Daniel. Kamahalan, gumawa tayo ng utos. Sa loob ng 30 araw, sinumang manaalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa iyo ay itatapon sa yungib ng mga leon. Mangyari yan. Ang batas ng Media at Persia ay hindi maaring baguhin. Narinig ni Daniel ang balita, ngunit hindi siya natinag. Umalis siya, binuksan ang kanyang mga bintana patungo sa Jerusalem at nanalangin tulad ng lagi niyang ginagawa. O Diyos, bigyan mo ako ng lakas upang manatiling tapat, anuman ang mangyari. Aha, nahuli natin si Daniel na lumalabag sa batas. Ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Nagmadali ang mga opisyal sa hari, sabik na makita si Daniel na parusahan. Daniel, naway ligtas ka ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Pagdating ng umaga, nagmadali ang hari sa yungib ng mga leon, umaasa laban sa pag-asa. Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, nagawa ba ng iyong Diyos na iligtas ka mula sa mga leon? O hari, mabuhay ka magpakailanman. Nagpadala ang aking Diyos ng kanyang anghel at isinara niya ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan. Tuwang-tuwa, ipinaangat ng hari si Daniel mula sa yungib. Walang galos na natagpuan sa kanya dahil nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ang kagalakan ng hari ay mabilis na naging galit sa mga nagplano laban kay Daniel. Hayaan ninyong harapin ng mga nagakusa kay Daniel ang kapalaran na kanilang binalak para sa kanya. Ipinag-utos ko na sa bawat bahagi ng aking kaharian ay dapat matakot at magbigay galang ang mga tao sa Diyos ni Daniel. Pagkatapos ay gumawa ang hari ng bagong utos na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos ni Daniel. Sapagkat siya ang Diyos na buhay at siya ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak, ang kanyang kapangyarihan ay hindi magwakas. Ang pananampalataya ni Daniel ay hindi lamang nagligtas sa kanya, kundi nagpabago rin sa buong kaharian. Ang kanyang tapang at pagtitiwala sa Diyos ay nagsisilbing halimbawa sa ating lahat. Kapag nahaharap tayo sa sarili nating yungib ng mga leon, mga hamon na tila imposibleng malampasan, alalahanin ang hindi natitinag na pananampalataya ni Daniel. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, bigyan mo kami ng tapang upang manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit sa harap ng panganib. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong proteksyon at patnubay tulad ng ginawa ni Daniel. Amen.